Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, sa iyong biyaya amin pong naunawaan na ang hallelujah ay purihin ang Panginoon. At ang Panginoon na dapat itaas at purihin ay ang Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw po, dakilang Diyos, na Diyos at Ama ng aming Panginoong Hesukristo. Sa iyo kami nagha-hallelujah. Hallelujah. Father God, nagpapakumbaba kami minsan pa sa iyong presensya. Panginoon, nagpapasalamat dahil ang lahat ng bagay na ito ay iyong plano. Ito po ay iyong iglesia. Ito po ay iyong kaharian. At kami po ay mga anak na lalaki at babae ng Diyos na buhay. Amen. Amang Diyos, salamat po. At minsan mo pang pinagtagpo ang magkakapatid kay Kristo. Panginoon, narito po kami para lang po sa inyong pleasure. Amen. Father God, maraming bagay po na hindi pa namin lubos na naunawaan, but amin pong pinananampalatayanan katulad ng iyong pangako. Lahat ng kailangan naming maunawaan ay aming mauunawaan. Panginoon, sa aming pong paglapit sa inyo, minsan pa hinihiling ipagpatuloy mo ang pagbuhos ng inyong habag at biyaya. Higit sa lahat, sa pagdadala sa mga kaluluwa na sila ay totoong makaranas ng totoong bautismo ng Espiritu Santo. Totoong kapanganakang muli. At sa mga mayroon ng kapanganakang muli, Amang Diyos, patuloy na pangunahan, gabayan sa aming paglalakbay at matupad ang iyong dakilang layunin na lahat ng iyong mga anak ay makaabot sa pagkupkup, sa adoption, Lord God. Father God, I come to you bilang iyong munting lingkod, kamang gagawa at kabalikat ng iyong ilang manggagawa sa lugar na ito, aking manggagawa, Pastor Peru, at iba pang mga manggagawa po sa lugar na ito. Panginoon, kami lang po ay may isang puso na magtulungan. Hallelujah. At dalangin ko po na ang mga patuloy na may ipapahayag na pangangaral at pagtuturo ay magamit para po sa inyong kapurihan at makatulong sa bawat kaluluwa. Father God, I just commit this prayer. Guide your servant. Pahintulot mo po na ang kailangang masalita, mabigkas, mabanggit ay mga bagay na sa inyong kalooban. Pigilan mo po ang bibig ng munting lingkod na ito na huwag nang banggitin ang hindi kinakailangan. Salamat Ama, pagpalain mo po kaming lahat. Hindi lang po sa munting iglesyang ito sa Masbate, kundi sa mag-i-stream din pag ang video ito ay maitapon na sa social media. Panginoon, amin po itong hinihiling muli sa kapurihan ng iyong pangalan sa aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Makakaupo po tayo. Praise the Lord. Magandang araw po ulit sa atin. Amen. Kalimutan kong tanungin kung ano yung kaibigan sa o kapatid sa Masbate. Nung nandun kami sa Cebu, sa kanila Igsuon. Igsuon din ba? Igbugto. Okay. Anyway, lahat naman po tayo nakakaintindi ng Tagalog. Amen. Amen. So, para hindi na kailangan i-interpret ba? Kasi may lugar sa Mindanao na kailangan i-interpret sa kanilang tribe, sa tribo po nila. Dahil hindi lahat nakakaintindi ng Tagalog. Hindi ko ma-imagine. Alam ko ang ini-interpret English eh, pero Tagalog i-interpret. Pero ganun pa man, kung kailangan ay
gagawin ng Panginoon. Kaya sabi ni Brother Branham, sa ministry, pabayaan natin na ang mga native ang gumawa ng ministry. Let the natives do the work. Na ibig sabihin, kung saang lugar dumating ang mensahe ng Diyos, ay kung Amerikano ang pumunta, hindi naman kailangan na yung Amerikano na ang gagawa ng ministry, lahat-lahat. Pero tuturuan lang at hanggang sa magkaroon ng isang alagad ng Diyos na magiging handa na para maging tagapagturo. At para po sa pag nagsimula na po kasi akong tuloy-tuloy na. Una-una, maraming salamat. Salamat sa lahat. Salamat kay Pastor Teru. Salamat sa kanyang pamilya. Salamat, of course, sa ating dakilang Diyos. Salamat din ako na biyaya ni Lord na kasama ko po sa ministry si Brother Josel dahil napakalaki po ng bahagi ng aking kapatid sa ministry ng Panginoon. Kasi po, dalawang importanteng pagkakatawag sa ministry. Sabi nga nung kinikilala na naming Apostol Tony, Anthony Goraral, na merong nangangaral at merong ginagamit ng Diyos na susuporta sa pangangaral. So, nakita ng aking kapatid, kamanggagawa, Brother Josel, ang kanyang posisyon. Amen. Actually, wala pa po sa tamang mensahe, ay ganun na ang ginagawa ni Brother Josel. So anyway, sa Diyos ang kapurihan. Amen. Amen. Ayaw po kasi na may makakalimutan. Amin pong nararamdaman yung inyong desire na asikasuhin kami ni Brother Josel at medyo nakakalungkot nga. Pero wag nyo pong masyadong i-concern ang inyong sarili na mas maganda sana kung mas nasikaso natin ng maayos o mas maganda si Brother Bonnie, Brother Josel. Maganda po yun. Alam ko po, genuine ang inyong desire at inyong concern. Pero minsan, sabi ni Brother Branham, pag nakatingin tayo sa nakaraan at nakatingin tayo sa darating o pwedeng mangyari, hindi na natin na-appreciate ang kasalukuyan. Hindi na natin na-enjoy ang kasalukuyan. Kumbaga, enjoy natin. Enjoy natin ang meron tayo. Actually, yan ang gustong ipashare ni Lord ngayon. Ang dami pong dumadaan sa isip ko, pinagpe-pray ko, anong si-share ko? Kasi, hindi ako mag-share. Kasi pag ako nag-share, hindi po kayo makikinabang. Pero pag kaisipan ni Lord ang ibinigay niya, lahat tayo makikinabang. Kahit po ako. Simulan ko dun sa isang bagay na sabihin natin nag-trigger ng gusto ni Lord ipashare na mensahe. Nandito si Brother Mark. Kasi nagtatrabaho tayo. Sino ba nagtatrabaho dito? Mga nagtatrabaho. Wala? Wala ang nagtatrabaho? Lahat. Yung mga nanay sa bahay. Pero nagtatrabaho, may negosyo. So, pero sa ayaw, sa gusto nyo, lahat tayo may trabaho. Okay, anyway, ang punto ko lang po ganito. Kasi, merong tinatawag na provincial rate. Tama ba? Okay, ibig sabihin, yan ang antas ng sweldo sa probinsya. Meron tayong tinatawag na Metro Manila rate. Kasi doon eh. So, halimbawa kung ang sweldo sa probinsya ay, magkano ba minimum dito? 350. 350. Sa Maynila, ang sweldo ay aabot na sa 600, 700. So, halimbawa lang po ito. Hindi ko alam yung eksakto eh. So, ibig sabihin, kung nasa probinsya ka, 350, tapos nalaman mo, 700 ang sweldo sa Maynila, maganda yun ah. Double. Doble.
Sabi ko, pero ang mga nasa Maynila o sa medyo maayos na lugar sa National Capital Region, NCR, ay meron ding nakikita na tinatawag na international rate. Depende kung sa Amerika, sa Europe, United Kingdom. Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, kasi merong kapatiran na dating kasama namin sa church. Actually, mapapanood niya rin ito. Sister Katrina, God bless you, nasa North Carolina na siya ngayon. Na nurse siya sa Manila. At sa biyaya ng Panginoon ay kinalad na makarating sa Amerika at doon siya mag-nurse at kasama pa ang kanyang pamilya. Okay? So, hindi ko alam yung eksaktong figure. Ano lang to, Sister Katrina, kung mapanood mo para lang sa example. So, kung ang nurse sa Pilipinas ay sabihin na natin simusweldo ng 20,000. Imagine nyo, kasi yung pera natin, dati ang piso, pag ang dollars, American dollars. Ang dollars, ang isang dolyar ay parang humigit kumulang 56 pesos. Okay? So, isa times 56 agad. Okay? So, kung ano ba may sweldo ang 1,000 dolyar times 56, 56,000 pesos. So, ang aking pagkaalam, minimum sa Amerika ay $2,000. So anyway, bakit ko ito sinasabi sa inyo? So, balikan natin. Merong provincial rate, NCR rate, NCR rate, international. may international rate. Okay. Sabi ko kay Mark, alam mo ba kung ano rate ko? Tinanong ko si Mark eh. Sabi ko, alam mo ba kung ano rate ko? Sa tingin niyo, ano ang rate ko? Oh, heavenly rate! Ang yaman ni Pastor. Okay, walang pagbibiro. Pero, alam niyo ba na ang bride of Christ ay binigyan ng Diyos ng heavenly rate? Amen. Gusto niyo malaman? So anyway, sa walang pagtatagal, basahin na natin ang salita ng Panginoon at ating maintindihan ano ba yung heavenly rate na yun. Okay, sabihin ko na po sa inyo, ang pinakamahalaga ay yung pagiging kontento. Okay, pero ang i-share ko sa inyo ng pagiging kontento ay hindi pagiging kontento na kaisipan sa denominasyon. Kasi ang pagiging kontento sa denominasyon ay pinipilit. Dapat makontento ka. Kung ano meron ka, tanggapin mo. Yun namang kawawang kaluluwa. Amen. Pero talagang hirap na at lahat hindi masaya. Na tila baga, eto ba ang tadhana ko, Panginoon? Mga kapatid, hindi yan ang gusto ng mensahe. Bigyan ko kayo ng isa. Kanina, nagsisharing kami ni nanay. Sabi ng Panginoon, sa magitan ng propeta ng Panginoon. Okay, anong klaseng pananampalataya ang binigay ng Diyos sa bride? Sino ang pamilya? What kind of faith ang ibinigay ng Diyos sa bride of Christ? Merong nakakalam? Okay. Sabihin ko na. Perfect faith. Perfect faith. May preaching yan si Brother Branham. Perfect faith. Okay? Okay. So, ganap na pananampalataya. Sabi ng ating propeta William Marion Branham, sinabi ko po sa inyo kanina, sister, perfect faith masters all circumstances. Tagalogin natin. Ang ganap na pananampalataya ay kaya niyang pagtagumpayan lahat ng sirkumstansya. Lahat. Amen.
Kasi perfect faith eh. Pero kung ang faith mo ay, mamaya ituturo ko sa inyo na para hindi ko makalimutan. Isusulat ko na dito. May 3 po kasing stage eh. Okay, ang isa ay 7 church ages. Pangalawa ay Ephesian church. Pero, meron pong bride. Bride of Christ. Kaya nga, kung ang pangangaral ay sa 7 church ages, hindi ka makapag-produce ng bride. Yan ay starlight. Hindi pwede magkaroon ng bride sa 7 church ages. Pinalabas ni Brother Branham, come out of her, my people, hanggang sa makaabot sila sa Ephesian pattern o Ephesian church. Okay? Yan ay moonlight. Liwanag ng buwan. Hindi pa rin yan makakapag-produce ng church kasi nagkaroon na ng Ephesian church sa time ni Pablo. Si Pablo ang kanilang pastor, ang kanilang apostol. Pero sabi ni Pablo, meron tayong hinihintay. Sabi niya sa Corinthians, ang alam lang natin ay bahagya. Kaya pag naaral kami ay bahagya. Kulang. Pero may darating na ganap. When that which is perfect is come, Amen. then all that is in part shall be done away. Kaya done away din ang Ephesian church. Done away din ang 7 church ages. Merong totoong bride of Christ. Amen. Dito sa dito, ang Ephesian church, ito ay umabot sa isang pananampalataya na tinatawag natin ngayong Pentecostal. Pentecostal faith. May sinasabi si Brother Branham, back to Pentecost, back to Pentecost. Pero hindi yung Pentecostal church ang tinutukoy ni Brother Branham. Ang Pentecost na tinutukoy niya ay yung Pentecost bago magsimula ang church ages. Alam niyo ba yon? Ang Pentecost, nagkaroon ng Pentecost bago pumasok sa church ages. At ang Pentecost, hindi pwede magkaroon ng Pentecost kung hindi dahil sa Son of Man. Sino yung Son of Man na yan? Ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa Matthew chapter 27, Matthew chapter 27, alam niyo ba na may mga nauna ng na-rapture? Merong nag-chat sa Facebook, Pentecostal. Sabi niya, tiyakin niyo, huwag niyo ma-miss ang unang rapture. See to it that you will not miss the first rapture. Because there's no second rapture. Sabi ko, marami talaga gustong-gusto mag-share, gustong-gusto mag-share ng Word of God, pero hindi nila alam ang katotohanan. Yung bang rapture na darating, first rapture. No. Wala pa nga mensahe, may na-rapture na eh. Sino unang na-rapture? Old Testament saints. Sino unang na-rapture? Si Si Enoch. Yeah. Enoch. Can you imagine? Doon pa lang sa Genesis, may na-rapture na. Si Enoch. Kaya nga, ang pananampalataya ng Bride of Christ ay katulad ng pananampalataya ni Enoch. Ang lakad ng Bride of Christ ay, ang tawag ni Brother Branham dyan ay Enoch walk. Okay, so pagkatapos, na-rapture si Enoch. Sino sumunod? Meron ba? Elijah. Elijah, pastor. Na-rapture ba si Elijah? Yes. Oh, dalawa na. Ang alam ng mga Pentecostal, unang rapture pa lang yung darating. Okay, anyway. So, pangatlo.
Sino yung third set na na-rapture? So si Jesus Christ kasama yung Old Testament saints. Matthew chapter 27. Kaya sa rapture, huwag niyo isipin na nandun sila Abraham, Isaac, Jacob, David. Na-rapture na sila. Okay? Kaya nga, tignan ninyo sinasabi natin ang ministry ni William Marion Branham, particularly, kasi lahat yan ministry ni William Marion Branham. Nag-minister siya dito, Church Age Messenger bilang star, nag-ministry siya dito, Moonlight, pero may isa siyang mahalagang ministry. Ito yung sinasabi niya, nagkukwentuhan nga kami, yung sinasabi ni Brother Branham, may darating, hinahanda ko lang ito sa darating. Palaging gano'n si Brother Branham, dakilang ministry na paparating. Akala niya hindi siya. Kaya yung mga may konting problema sa pag-iisip na ministro sa buong mundo, sabi niya, ako yun! Tama, sister. Gusto ko nga sabihin, sige Brad, ikaw yun. Sa John 14:12, hindi ka napapasa Alam niyo yung John 14:12, kailangan pumasa ang gustong magpanggap dun sa John 14:12. Diba, sabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nananampalataya sa akin, gagawin din ang mga bagay na ginawa ko. Amen? At higit pa dito. Yung katulad na nga lang ng ginawa ni Jesus Christ, ang hirap na higit pa. Alam nyo, kahit history magpo-prove, kahit i-google nyo, walang nakatupad dyan, maliban kay William Marion Branham. Okay, but mas dakila. In-explain ni Brother Branham, mas marami. Kasi yung patay na nabuhay sa ministry ng Panginoong Jesucristo, kumpara sa mga patay na nabuhay sa ministry ni William Marion Branham, mas marami ang patay na nabuhay. So, yun yung pagkakaiba ng greater. Mas dakila. Naintindihan ninyo? Hindi naman ibig sabihin na mas dakila si William Marion Branham kay Lord Jesus Christ. Hindi pwede yun. Mas dakilang ministry. At natupad na. Okay, para sa lahat, kahit sa mga ministro. Nung nagtuturo si Brother Branham sa 7 church ages, sabi niya, yung John 14:12, para sa lahat. Hindi pa kasi nabubuksan din ng propeta. Kaya pag sinundan mo yung mga turo niya, gano'n. Pagdating sa Moonlight, gano'n din. Nung nagtuturo siya, sabi ni Brother Branham, para sa lahat. Pero, nung nabuksan na, higit sa lahat ang seventh seal. Nung nabuksan ang seventh seal, na-realize ni William Marion Branham na ating propeta na ang John 14:12 ay one man ministry. Isa lang. Isa lang pala ang tutupad doon. Listen, paano yun? Akala ko ako rin. Magpe-pray, patay, mabubuhay. Pwede. Pero, hindi mo pwedeng higitan. Okay, may statement si Brother Branham. You cannot jump higher than your pastor. Hindi ka pwedeng tumalon o hindi mo pwedeng lampasan ang iyong pastor. Okay? Sa maniwala kayo sa hindi, lahat ng totoong bride of Christ, ang ating pastor ay si William Marion Branham. Nasa sa inyo yan. Okay? Pero hindi ibig sabihin na siya yung pastor ko ngayon. Kasi pwede ka rin ma-deceive dyan. Merong kapatiran doon sa lugar namin, nag-isolate na, pastor. Siya na lang, kung ba mag-isa na lang siya. Sabi ko, si Brother Brian. Sabi ni Brother Brian, tinanong ko siya, sino pastor mo, Brad? Sabi niya, si Brother Branham. Sa isang aspeto, tama. Pero, dapat meron kang pastor ngayon. To comfort you. Okay, bakit? Feed you.
Bakit? Hindi pa tayo nagsisimula. Anyway, alam nyo ba, actually, tingnan ninyo, pagdating kasi dito, lahat to kinorek na yan eh. Kinorek na yan. Lahat kinorek. Itinama na. Dito wala nang itatama. Kaya nga perfect faith eh. Okay, let me give you an example ng maling pag-iisip ng isang mananampalataya. Pero tatanungin ko muna kayo. Sa tingin ninyo, paano ang accounting? Ibig sabihin, paano ang paghatol? Sino ang sasagot sa iyong kaluluwa? Sa ating personal na kaluluwa, sino kaya ang sasagot? Pastor. Sabi ni Pastor, ang pastor. Alam nyo ba, nakaramihan ang iniisip? Sabi, kasi ligtas na ako, naligtas ako. Kaya dahil ligtas ako, haharap ako sa Diyos bilang ligtas na tao. Dati, yun ang iniisip ko eh. Na kanya-kanyang harap, pastor. Individuals. Sabi ba nila, kasi quote din niya ang pastor. Ang pananampalataya ay individual. Sabi, tama rin yan. Kasi minsan, tama. Tingnan ninyo, ang sinasabi ko sa inyo, may mga bagay na tama. Pero puro bahagya. Kinakailangan yung mga tamang mga katotohanan ay makompleto. Pag hindi yan nakompleto, hindi kompleto ang pananampalataya mo. Wala kang perfect faith. Akala mo mararapture ka, ito nga nakakalungkot eh. Sa maniwala kayo sa hindi, mahigit 97%. Tinaas ko na. More than 97% nang naniniwala kay William Marion Branham, naniniwala sa mensahe, naniniwala sa Bible, message believers, hindi maliligtas at hindi mararapture. Mabigat na statement. Sabi nyo, Brother Bonnie, ba't mo sinabi? Okay, sabihin ko na sa inyo, bakit ko sinabi? Bakit sila hindi maliligtas? Ligtas muna. Ang nakakalungkot, umaasa sila mararapture, hindi pa sila ligtas. Okay, simulan natin. Romans 10, 9 and 10. I-quote ko na lang. Kabisado nyo naman yan, di ba? Romans 10, 9 and 10. Ano sabi ng Bible? Natutuwa ako kay Brother Ron. Na-realize ko meron kaming common experience nung ako po ay nasa denomination. Kasi merong ginagawa ang denomination. Ang tawag dyan ay discipleship. Okay. Dito sa message, parang wala. Hindi ko sinasabi sa lahat, pero parang nawala yung discipleship sa message. Okay. Gaano kahalaga ang discipleship? Noong nagdi-discipleship kami sa denomination, kaya nga, all things work together eh. Huwag nating panghinayangan ang mga nakaraan. Pinaintulot yan ng Diyos. Isang bagay na tiyak, walang bagay na mangyayari na hindi pinapahintulot ng Diyos. Dapat pa nga natin pasalamatan. Salamat kay Tisoy. Brother Bonnie, nasira nga church namin, nasira. Dapat may stayan kayo dito. Salamat kay Tisoy. Now, alam ko mahirap maintindihan. Hindi talaga madali. Ang totoong mensahe, dadaling ka sa sitwasyon na bibigyan ka ng Diyos ng pangunawa na maiintindihan mo ang lahat ng bagay. Amen. Kasi pag naintindihan mo, tagumpay ka na. Amen. Hindi mo kinakailangan magbago ng kalagayan para magtagumpay. Tanungin ko kayo, si Lazarus, yung pulubi. Ligtas o hindi? Ligtas po. Pero nanay pulubi. Meron kung ano kay Lazarus na wala sa maraming nagpapanggap na Kristiyano. Ano kaya meron si Lazarus? At yung iba,
Gagamitin ang sinabi ni David. Tama rin yung sinabi ni David. Matagal na akong nabuhay sa mundong ito. Wala pa akong nakitang isang anak ng Diyos na namamalimos. Pulubi. Sabi ng New Testament, may isang pulubi sa New Testament. Ibig sabihin ba, pinamamalian ni Lazarus ang sinabi ni David? David know in part. New Testament know in part. But when that which is perfect is come, all that is done, all that is in part, shall be done away with. Kaya nga, na-realize ko, hindi madaling mangaral. At hindi dapat mangaral. Okay, sabi ni Brother Branham, especially sa nangangaral o nagtuturo ng salita ng Diyos. Alam niyo ba na may sinabi si Brother Branham tungkol sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa pangangaral? Okay, sabi ni Brother Branham, hindi ka pwedeng mag-preach, hindi ka pwedeng mag-teach kung hindi ka pa born again. Kasi pwede kang may alam, marunong ka magbasa, madali kang matuto, at yung natutunan mo ituturo mo. Pero hindi ibig sabihin makikinabang ang kaluluwa. Naalala niyo si Pedro? Ano sabi ng Panginoon kay Pedro? Pedro, nagpaalam si Satanas. Nagpaalam si Satanas. Tatahipan ka, katulad ng trigo. Pero huwag ka mag-alala, Pedro. Ito ang magandang assurance ni Jesus Christ. Don't worry, Peter. Pinag-pray na kita. Okay? Sabi ni Jesus, mangyayari yan. Mangyayari sa buhay mo. Pero sabi ni Jesus, pero tandaan mo, Pedro, when thou art converted, strengthen the brethren. Pag ikaw ay na-convert, pag ikaw ay na-born again, pag ikaw ay na-baptize ng Holy Ghost, tsaka mo palang bibigyan ng kalakasan ng kapatiran. Kailan na-born again si Peter? Sipin mo ang pastor niya, si Jesus mismo, 3.5 years. Tinuturuan sila ni Jesus. Pero, sa 3.5 years, na pagtuturo ni Jesus, wala pang na-born again. Alam niyo ba yon? Okay, kailan sila na-born again? Acts chapter 2. Nung si Jesus namatay, nilibing, muling nabuhay, at pagkatapos, hindi pa nga kaagad sila na-born again eh. Kailangan muna umalis ni Jesus eh. Okay? Yung pinag-usapan namin nung nakaraan. So, nabuhay na muli na si Jesus Christ. Umakit na ba siya kaagad sa langit? Hindi pa. Nanatili pa siya sa ibabaw ng lupa ng 40 days. 40 days. Okay? 40 araw. Resurrected Christ. Glorified body. Okay? In-upgrade o itinama yung mga pananampalataya ng mga kapatiran. So anyway, to cut the long story short, after 40 days, umakyat na siya sa langit. Pero may habilin. Naghabilin. Ano sabi ng Panginoon? Maghintay kayo hanggat kayo'y mapuspos ng kapangyarihan mula sa kaitaasan. Okay? So pagkatapos na nagbilin si Jesus Christ, ilang araw ang tumakbo bago matupad? 10 days. 10 days, Pastor. 10 days. So, watch this. So, ibig sabihin, magmula nung nabuhay si Jesus Christ, 40 days siya dito sa ibabaw ng lupa. Plus 10 days. Plus 10 days equals 50 days. 40 plus 10 equals 50. 20. Okay, bakit kailangan natin niyang kwentahin? Kailangan natin niyang kwentahin kasi hindi yan nangyari by accident. Lahat ng nangyayari, hindi lang kay Jesus, kundi sa lahat ng mga anak ng Diyos, ay all things work together. All things work together for
Ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa bubuti. For good. Okay, all things work together for good. Amen. Minsan nakakapagod lang talaga ang pagtuturo eh. Naalala ko tuloy si Pablo nagtuturo. Nagtuturo si Pablo nasa first floor. May mga kapatiran sa second floor. Okay lang brother kung hanggang saan umabot. Kasi nag-decide na rin akong i-video. Para at least may video na isi-send. Kung hanggang saan umabot, Amen. so be it. So, pamilyar ba kayo? Nagtuturo si Pablo sa mga kapatiran. Tapos, alam niyo kung gaano katagal ang service? May nahulog na nga. May nahulog. Ang serbisyo, maghapon, magdamag. Nagtuturo si Pablo, nagpipre si Pablo. Ginabi na. Hanggang sa madaling araw na. Sa third floor, may isang brother, talagang pinipilit niyang pakinggan. Kailangan niya mapakinggan ang mensahe ni Apostol Pablo. Hindi niya na kaya. Ginaganon niya pa yung tenga nasa third floor eh. Gusto kong mapakinggan. Faith cometh by hearing. Hindi niya namalayan. Nahulog na siya mula sa third floor. Pagbagsak sa first floor, patay. Hindi niyo ba nabasa yun? Anyway, para mga nagugulat kayo eh. Sabi, naalala ko tuloy nung sa Sunday school kami. Tinuturo ng Sunday school teacher namin. Read your Bible, pray every day. Minsan babasahin mo lang ang Bible. Mga kapatid, ang daming napakahalagang kwento. Okay, anyway, bilisan na natin. Bumagsak si Eutychus. Pagbagsak sa first floor, patay. Ang ginawa ni Pablo, pinag-pray. At pagkatapos niya ipanalangin, nabuhay mula sa mga patay si Eutychus. Okay? Amen. Now, amen. Romans 10. Romans 10, 9 and 10. Ano sabi ng Bible? O, yung nakakita, pakibasa. Kahit sino. Kung hindi nyo kabisado. Yan sabi ko kay Brother Ron, kami sa discipleship, pinapa-memorize kami ng verses. Ang dami ko na-memorize na verses ng Bible. Ngayon, sabi ko, makakatulong pala sa ministry. So, sabi ni Brother Branham, denomination is of the devil. Sabi ko, pambira yan, denomination na yan. Dapat sana hindi na lang ako nag-denomination. Pero, ngayon, na-realize ko, may mga napulot din pala ako. Alam niyo ba si Billy Paul, pinaaral ni Brother Branham sa Bible School? Okay, so, nakita niyo na, Romans 10, 9, 10. Pakibasa. Ikaw na, sister. Pakibasa. Okay lang. Ako nagbasa. Okay lang. Sige, basahin mo. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at susampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang kaoy na nampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig, ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Okay. Kasi kailangan kong bigyan ng hustisya ang tila baga, ang tawag nila dyan, sweeping statement. Kasi pwedeng sabihin, ang yapang naman yan ni Brother Bonnie, 97% sa message hindi maliligtas at hindi mararapture. Oh, tingnan niyo yung verse na yan. Sabi ng Apostol Pablo, okay? Ano ang dapat panampalatayanan ng puso ng tao? Na ang Panginoong Yesus ay binuhay. Sino daw bumuhay? Sino bumuhay kay Jesus Christ? Ama. Binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Okay? Binibigyan kong diin.
Kasi 97% ng message believers ay oneness. At sa oneness, si Jesus, siya na rin ang Ama, siya na rin ang Espiritu Santo. Naintindihan ninyo? Siya ang Ama, siya ang Anak, siya ang Espiritu Santo. Ngayon, kung siya na lahat, mali ang Bible. Yung verse na yan, especially. Bakit? Kasi sabi dyan ang bumuhay sa kanya, ang Diyos. Kung siya na ang Ama, siya na ang Anak, siya na ang Espiritu Santo, dapat siya ang bumuhay sa kanyang sarili. Tama? Tama? Ang tinuturo ng oneness Nagtuturo ng Bible, tinuturo ni Brother Branham. Pero ang tinuturo nila, siya na lahat. Si Jesus na lahat. Kasi nga, hindi nila nakita ang tinuturo dito. Alam niyo ba kung anong tawag dyan? Ang tawag dyan ay sunlight. So, yan yung tatlong pastor. Starlight, moonlight, sunlight. Kaya nga, hindi ko ina-advise na magbasa ng mensahe ang mga tao hanggat hindi nila ito naunawaan. Kasi, pag hindi mo ito naintindihan, na mayroon palang 3 ministry si Brother Branham, malilito ka. Kasi dito sabi niya, binabanggit niya sa Starlight, si Jesus, siya mismo ang Diyos. Tama o mali? Tama yon, pero kasi si Brother Branham naiintindihan niya ang kanyang tinuturo at sinasabi. Okay? So anyway, yung pinag-uusapan nga namin, maraming bagay na ang nabago. Nabago o itinama ng Sunlight Ministry. Okay, tapusin natin. So, kung mananampalataya kasi yung puso na binuhay ng Diyos si Jesus mula sa mga patay, at ibigkas ng iyong bibig na siya ang iyong Panginoong Jesus, ikaw ay maliligtas. Pero kung ang kumpisal mo, Jesus raised Himself from the dead. Kahit hindi mo ikumpisal, pero yung paniniwala mo, yun na, kung siya na ang Ama, siya na ang Anak, siya na ang Espiritu Santo, siya na mismo ang Diyos. Di siya ang bumuhay sa sarili niya. Kahit nga yung Romans 8:11, sabi, hindi, ang Diyos ang bumuhay sa kanyang anak mula sa mga patay. Kung hindi ganyan ang iyong pananampalataya, sorry, pagdating mo doon, dito po, teka, wala pangalan mo dito. Sino ba pastor mo? Sino ba tagapagturo mo? Okay. Naintindihan ninyo? Amen. Okay, hindi ko na dadagdagan. Accountability. Sino ang mag-a-account? Sabi ng Hebrews 11, basahin natin para sabi may resibo. Kasi iba naghanap ng resibo Nagtatrabaho yata sa BIR Taxes. Taxation. Hebrews 11:17. Kung hindi ako nagkakamali. Ay, mali nga. Okay, hanapin ko na lang. Hebrews 13:17. Kaya nga sabi pag hindi mo ginamit, mawawala. So gagamitin natin ngayon. Hebrews 13:17. Pakibasa ng malakas ng nakakita. English po? Okay lang. Pwede po Tagalog. Okay din. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nagagpuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mga susulit.
upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Salamat, brother. Okay. Dito na lang sa punto para hindi na tayo maba. Para marami pa tayong madaan. Sabi dyan, Brad, sino daw magsusulit sa kaluluwa ng tao? Hindi to individual. Ang accounting hindi individual. Ang pagsusulit ng pananampalataya, ang pagsusulit ng kaluluwa ay hindi personal. Bagamat binibigyan tayo ng Diyos ng pananampalatayang personal, pero ang haharap una sa lahat ay ang mga lingkod ng Diyos. Kaya nga sabi ni Brother Branham sa message niya, sabi, napunta siya doon. Pinasilip siya ng Diyos eh. Tapos sabi niya, nagulat siya, di ba? Ang dami mga taong lumalapit sa kanya. Sabi ni Brother Branham, sabi, hindi naman sila mga Branham. Pero sabi ng anghel, mga tao mo sila. They are your people. Dahil converts. Diba? Siya ang ginamit ng Panginoon para sila ay ma-convert. At sabi ni Brother Branham, ako ay magsusulit sa aking mga tao. Hindi pwedeng ma-born again ngayon ang isang kaluluwa kung hindi kay William Marion Branham. Correct. Sabi niya, si Paul, magsusulit si Paul sa kanyang mga tao. Nakita nyo? Kanya-kanyang pagsusulit. Kaya nga, alam ko familiar kayo eh, dun sa Matthew, sabi, sa araw ng pagsusulit, pastor, sino ang unang lalapit sa Panginoon? Mga manggagawa, pastor, pare, mga manggagawa sa Christianity. Di ba? Kasi susulitin ng Panginoon eh. Sabi ng mga pastor, Lord, nangaral kami sa iyong pangalan. Nagpalayas ang demonyo. Tama? Gumawa ng mga kababalaghang bagay. Nangaral sa pangalan, nagturo. Sa pangalan ha, pangalan. Ang talagang great ministry. Pansinin niyo ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Ano sabi ng Panginoon? Magsilayas kayo, mga gumawa ng katampalasanan. Sabi niya, I never knew you. Walang pagkakataon na nakilala ko kayo. Never, pastor. Never. Pero sila, pwede silang mag-argue. Hindi, Lord. Nung nandun kami sa revival meeting, nakilala ka namin. Sinong Jesus? Sinong nakilala niyong Jesus? Naintindihan ninyo? Kaya sabi ni Pablo eh, kung ibang Jesus ang nakilala nyo, magtiis kayo. Bible yan. Nasa Bible yan. Hindi lang dinidiinan minsan ng preacher kasi mabait ang preacher eh. Alam niyo ba't mabait ang preacher? Sabi ni Brother Branham, kaya mababait ang preacher kasi ang ministry nagiging meal ticket. Kasi parang madali ang ministry, mag-preach na lang ako. Buhay ako, may mga kain. Ayos ang kabuhayan. Yun ang iniisip ng mga preacher nung iba. Alam ko hindi yan sa pastor nyo. At sa mga totoo manggagawa. Mga kapatid, napakahalaga ma-identify natin ito. Pag hindi niya na-identify, okay, doon na tayo sa mensahe natin. Hahaba pa tayo eh. John chapter 14 verse 6. Basahin ko na lang po sa English. Tatagalogin ko naman. Ito yung okay, sige tayo. Sa Tagalog ko na lang po sa 14:6. John 14:6. Di ba ito yung verse na kabisado natin? Sa denomination, kabisado na natin ito eh. Sinabi sa kanya ni Jesus,
Ako ang daan ng katotohanan at ng buhay. Tingnan nyo ha. Parehas to sa Trinitarian tsaka sa Oneness ginagamit. Sa Message ginagamit. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya yung Oneness, kay Jesus na lahat. Kay Jesus lang. Pero nagpatuloy ang verse, sabi ng verse, sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen. Tumigil sila sa daan. Nasa daan na tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yung praise the Lord, ang totoong praise the Lord, ang totoong hallelujah, purihin ang Panginoon. Ang hallelujah po kasi, praise the Lord. Ang hallelujah, purihin ang Panginoon. Pero maraming nagpe-praise the Lord, ang pinipraise the Lord ay ang anak. Tama? 3% lang ang tama ang praise the Lord. Sana kasama tayo sa 3%. Of course, pag hindi nahayag sa'yo, di ba? Pati nga yung Kristo, pati Panginoon, lahat, alam nyo, ito, itatama nito lahat. Ang mensahe ng Sunlight Ministry, itatama lahat. Glory. Amen. Okay, verse 7. Kung ako'y nakakilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Ito yung nakaka-stumble. Sabi ni Jesus, pag nakilala nyo ako, nakilala nyo na ang Ama. Okay. Pero hindi, ang Diyos ay hindi isa, sabi ni Brother Branham, kung paano ang isang daliri nyo ay isa. Ilan to? Isa. Pero hindi ganito ang pagiging isa ng Diyos. Sabi ni Brother Branham, God is not one like your finger is one. So, anong tinutukoy ni Jesus? Tuloy natin. Buhat ngayon, siya inyong mga kikilala at siya inyong nakita. Ito pa, stumble talaga. Sabi ni Jesus, pag nakita mo ako, nakita mo na ang Diyos. Pero, ang tinutukoy ni Jesus na pagkakita ay pagkakita na tinuro niya rin, yung unang turo niya. Ano ba ang unang turo ni Jesus? Malibang ang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita. So, ang tinutukoy niya ba ay pagkakita ng literal na mata? O yung sinasabi ng ating propeta na ang pagkakita ay pagkaunawa. To see is to understand. So, pag dumating sa iyo yung pagkaunawa, nakita mo na. Hindi ng iyong mata na pisikal, kundi ng iyong matang spiritual. Amen. So, kaya lang kasi, sabi ko nga kay Martin, ang Bible kasi may code eh. May code ba? Alam niyo yung code, di ba? Parang wifi. Hindi ka ba sabi sa mga ka-connect? Sabi ko, ang hirap naman din sa inyo. Hindi sa pag-ano. Sabi ko, ano yung una? Password ba yung una? Email, username. Username. Sa username pa lang, iba-iba yung tatype. Pagdating sa password, ang tali yung pang itatype. Sabi ko, talagang pinahihirapan yung magkukonect ka dito ah. Anyway, mga kapatid, alam nyo ba, may code at tila baga mahirap maintindihan ang totoong mensahe. Pero, ang totoong mensahe para sa elect ay madaling maintindihan. In fact, may sinabi si Brother Branham, para maintindihan mo ang espiritual, may isa ka lang bagay na dapat na maintindihan. Ano yun? Ano yun? Ano daw ang nagtitipo sa espiritual? Literal. Literal o natural? Natural types the spiritual. Ibig sabihin, pagka
magkaroon ka ng pangunawa sa natural, maunawaan mo ang spiritual. Actually, yun yung pag-uusapan natin ngayon eh. Ang pag-uusapan natin ay ang totoong kapanganakan muli. At ang totoong kapanganakan muli, para maintindihan mo, spiritual kasi yun eh. Spiritual birth. Nasa Bible pala. At tinuro ni Brother Branham na kung paano pinapanganak ang tao sa natural, ganun din ipapanganak ang kaluluwa sa spiritual. Ito, medyo, ano tawag dito, advantage ang mga sister. Especially yung mga nanganak na. Yung mga anak pa lang, maintindihan nyo rin. Pero salamat kay Lord, kahit hindi ako nanganak, binigyan niya ako ng pangunawa. Okay, paano nanganganak ang babae? 9 months na, buntis na. Okay? Sabi ng Bible, yan ay patotoo. Ang panganganak po ninyo, mga sisters, ay patotoo sa lupa. Sabi, may 3 nagpapatotoo sa lupa. Bible. Akala natin, walang kinalaman yun sa panganganak eh. Pero sa panganganak yun, may 3 nagpapatotoo sa lupa. Sabi ni John. Ano yung 3? Tubig, dugo, at buhay. Okay? Water, blood, and life. Okay? Maraming theologian pinipilit intindihin yan. Hindi nila maintindihan. Yung propeta natin sabi, ganito yan. Grade 7. Pero, para bang, ano lang, 1 plus 1 equals 2. Parang simple lang kay Brother Branham ang Bible. Okay, sabi ni Brother Branham, pag ang nanay manganganak, una muna, mabubutas ang panubigan. There are 3 that bear witness on earth. Water! Yung pala yung water! Water pala na. Water, blood. Kasi ang mga sisters, pag nabutas na ang panubigan, ano po susunod? Dugo, nanay, di ba? Dugo. Water, blood. Pangatlo, tsaka lalabas. Yun ang buhay. Buhay na! Okay, ano ang tipo niyan sa spiritual? Sabi ni Brother Branham, ang water ay tipo ng justification. Garing ganap. Pagka nabutas ba ang panubigan ng manganganak na babae? May baby na? Wala pa. Nasa loob pa eh. Kaya nga, yan yung time ni Martin Luther. Masaya na sila. Pinapawalang sala ng Diyos ang tao. Tanggapin mo lang si Jesus Christ. Panginoon, tagapagligtas, ligtas ka na. Nasa loob ka pa ng tiyan. Hindi ka pa nagsisimula. Kaya nga, yun ang sinasabi, nanay. Sa panahon ni Luther, pwede. Ngayon, sabi ni Brother Branham, it will not work now. Ayan. Hindi na obra ngayon. Noon, obra. Ngayon, hindi na obra yan. Amen. Okay. Tubig. Justification. Dugo. Ano yung dugo? Notification. Sanctification. I know it was the blood. Yan yung mga time na yun. Pinagkakanta nila yun. I know it was the blood. Kaso sabi, nasa bride na eh. I know it was the blood pa rin ang kanta. Dapat hindi na. Okay, anyway. Sabi ng Bible, pag may bagong mensahe, may bagong awitin. Ayan. Of course, hindi natin alam. Okay? Kaya nga minsan eh, nasa church na eh, nagkiklaim na bride. Yung kanta, pang Trinitarian. Nasa true bride na, yung kanta. Sa mga nakalipas pa. Meron tayong kanta dito, mga kapatid. Kung pa yung tulad ni Lord, kantayin namin yung isa, mamaya. Lord Josel. The only way, no? Only way. Meron tayong kapatiran sa South Africa. Actually, mga kapatiran natin sa buong mundo. Of course, kasi wala kayong connection. Ibig sabihin, parang ngayon lang uli na connecta, pastor, eh, no? Yung mga kapatiran natin, sa tamang pananampalataya sa buong mundo. Lalo ngayon, halimbawa may gawain,
Tapos nagpipreach yung pastor. Ang mga kapatiran talagang nagtitake notes. Pagkatapos niyan, hindi tatakbo ang isang linggo. Bababa ang inspirasyon ng Diyos sa isang brother o isang sister. Makakakompose na siya ng bagong kanta. Patungkol sa bagong mensahe. Yung kakantahin namin, kung may time pa, The Only Way, yun, isa yun. Ang dami. Daming new songs. Yung talagang song for the bride. Okay? So, tapusin natin. Talagang, kailangan talaga dahan-dahanin eh. Kasi kung bibiglain eh, parang bunga. Hindi mo pwedeng ihinog sa pilit eh. Bagamat, may paraan ang tao ngayon na ang mga hilaw, hihinugin sa pilit. Ikakalburo ba yon? Pero hindi maganda ang hinog sa pilit. Asim. Maasim. Tama, nanay, maasim. Sabi, hinog na to ah, ba't maasim? Pinilit eh. Okay, so, justification, sanctification. Imagine nyo yung buntis na nanay, nabutas na panubigan. Oh, nagganap na ang justification. Kaya nga nag-preach si Brother Branham. Nag-preach si Brother Branham. Lahat ng preaching ni Brother Branham patungkol sa mensahe. Alam niyo kung ano title ng preaching niya? Birth Pains. Birth Pains. Ibig sabihin, yung paghihibik ng mga anak, yung talagang may pain na siya. Okay? So, at kanyang dinitalyo ito. So, anyway, tapusin natin na mabilis. Naputas ang panubigan, justification. Dumugo, sanctification. Okay? So, pagpapawalang sala, pagpapaging banal. Okay? So, tapos na yung dalawa, tubig, dugo. Meron na bang baby? Wala pa. Nasa tiyan pa rin. Kaya nga, sabi ni Brother Branham, you can be justified na hindi ka sanctified. You can be sanctified na hindi ka justified. You can be justified and sanctified and not baptized with the Holy Ghost. Nakita nyo? Eh lahat yan eh, nagkiklaim eh. Kaming justification group, kami lang ang ligtas. Kaming holiness group, kami lang ang ligtas. Kaming mga baptized with the Holy Ghost. By the way, iba ang baptism ng Holy Ghost. Tamang baptism ng Holy Ghost na binigay ng Diyos, mensahe ng Diyos, sa pagkaalam ng Pentecostal. Sa Pentecostal, pagka nag-speaking in tongues ka, may isang grupo Pentecostal, pag nag-speaking in tongues ka, Marashiva, marahamba. Uy, baptize ng Holy Ghost si brother. Hindi. Hindi yun ang tanda ng baptism of the Holy Ghost. And so on and so forth. Okay? So, ngayon, sasabihin ko sa inyo, ano ang bautismo ng Espiritu Santo? With clear understanding. Okay? So, gamitin ko yung sinabi ni Pastor. Sinabi ni Brother Branham yun. Nasa message yun. Sabi ni Brother Branham, baptism of the Holy Ghost is clear understanding of the message of God for the hour, for the day, for you. Malinaw na pagkaunawa ng mensahe ng Diyos sa iyong panahon. Okay? Amen. Okay. Ngayon, may problema tayo. Kasi pag tinanong, ano ba ang mensahe ng Diyos? Ano ba ang mensahe ng Diyos sa ating panahon? Sabi nila, ang mensahe ng Diyos sa ating panahon. Ha? Mensahe. Mensahe. Ano nga ang mensahe? May propeta tayo. Mensahe ba yun? Meron siyang pinreach. Ano pinreach niya? Ang dami. 7 church ages. Mensahe ba yun? Pinreach ni Brother Branham ang 7 seals. Mensahe ba yun? Ang daming pinreach ni Brother Branham. Ang tanong, ano ang mensahe?
Naalala ninyo yung sinabi sa Bible na rapture message. Okay? The Lord Himself shall descend from heaven. Ang Panginoon mismo, tingnan nyo, kaya specific ang Bible. The Lord Himself. Okay? Ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. Okay, kasi sa mga hindi nakakaalam, merong the Lord at my Lord. Sinabi yan ni David, nakasulat sa New Testament. Okay, anyway. So, the Lord saith to my Lord, Psalms 110. Sinabi ng dakilang Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking trono hanggat ipailalim ko lahat ng iyong kaaway sa iyong paanan. Amen. So, may the Lord, may my Lord. So, kaya nga, isang bansag sa atin, Two Lords. two Lords. Pero hindi nila naiintindihan. Bible yan, tinuro Yes. ni Brother Branham. Amen. Message yan for the bride. Hindi sila bride, kaya sabi na two Lords kayo. Two Lords talaga kami. Pero hindi yung sinasabi nila. Kasi yung sinasabi nila na two Lords tayo, meron daw tayong dalawang Diyos. Pero sabi ko nga, tanungin mo kami. Kasi ako isa lang ang Diyos ko eh. Yeah. Hindi nila alam na ang Diyos ko ay Diyos ng Panginoong Jesucristo. Amen. Diyos ng anak. Ang Diyos ko ay ama rin, ama ko rin, at ama rin ng Panginoong Jesucristo. Amen. Kung ang Diyos ko at ama ko ay Diyos at ama ng Panginoong Jesucristo, ano ang relasyon ko sa Panginoong Jesucristo? Kapatid. Amen. Matitisod sila niyan, Pastor. Kapatid mo na si Jesus, ang yabang mo naman. Pero ang daming verses. Amen. Sabi nga eh, hindi. Sabi ng Bible, sabi, patungkol kay Jesus, sabi, hindi ako nahihiya na tawagin silang aking mga Kapatid. kapatid. Bible yan. Mm. Si Jesus nga hindi nahihiya eh. Kapatid ko yan. Sila, mahiya kayo. Si Jesus, kapatid mo. Diyos mo. Kasi nga, oneness eh. Pangalan si Trinitarian. Sila. Diyos, kapatid nyo. Kasi Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kapatid nyo lang. Mahiya kayo. Eh, yung kapatid ko, sabi hindi siya nahihiya. Amen. Hindi rin ako nahihiya. Hindi naman ako walang hiya. Nakita niyo mga kapatid, pag binuksan ka ng Panginoon, hindi ka mahihiya. Salita yan ng Diyos eh. Kaya lang, dahil nga hindi pa sila nabubuksan, lahat na kontra, two Lords. Pero ang nasa isip nila, tayo, dalawa ang ating Diyos. Pero ako isa lang. Okay? Okay. Ano ang bautismo ng Espiritu Santo? Ang bautismo ng Espiritu Santo, ang daming sinabi ni Brother Branham. Kahit dun lang tayo mag-focus sa turo na yon. Kailangan natin ng mga 2 araw, 3 araw. Pero, magiging malinaw sa inyo. Alam nyo, yan ang gusto ko kay Brother Tony sa ating apostol. Talagang ang tiyaga niya, no, Brother Joseph? Pag isang subject, talagang ituturo niya ng malinaw na malinaw na malinaw na malinaw na malinaw. Pero pag sinabi kong ganon, malinaw na malinaw na malinaw na malinaw, 4 na oras siya magpipreach. Ano pa lang yun? Part 1. Now anyway, kasi kailangan ma-realize natin ano ba talaga ang mahalaga? Ano ba talaga ang mahalaga? Palagi natin kinukot mga scriptures. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? Pero, minsan nag-iisip ang manggagawa, talagang bang first ang Panginoon sa lahat ng bagay? Kaya na-appreciate ko ang ating kapatid. Alam ko kayo din na hindi pwede na walang pagsamba sa araw ng pagsamba. Kasi yung iba, alam nyo na, sabi, sa hirap daw ng buhay, kailangan gumawa, magtrabaho, maging sa araw ng pagsamba.
Isang araw na lang eh. Trabaho pa rin. Trabaho pa rin. Pero hindi nila alam, the more na magsikap ka, the more na magtrabaho ka, the more na gumawa ka, the more na unahin mo, di ba, ang mga bagay, mas lalo yung magiging mapait at tila baga malagkit. Kasi ang pangako eh, pag hinuna mo, Ang bulsa. dadagdag na lang. All these things shall be added. Dagdag na lang, ibibigay na lang ng Panginoon. So anyway, sa kanang bautismo ng Espiritu Santo, sabi ni Brother Branham, clear understanding of the message of the hour for your day. Ano ang message of the hour for your day? Ano ang mensahe ng Diyos sa ating panahon? Okay, ang mensahe ng Panginoon sa ating panahon ay wala. Okay, so kung dito 7 church ages, dito na-produce ang moonlight sa 1 to 6 seals. Pero hindi yan ang mensahe ng bride. Ang mensahe ng bride ay ang 7th seal. Tandaan nyo, the message of the bride is the 7th seal. Yan ang mensahe. Ang dali lang naman, Brother Bonnie. The message of the bride is 7th seal. What is the 7th seal? Yun. Ang sunod na tanong, ano ba talaga ang 7th seal? Sabihin natin, alam ko ang 7th seal is the coming of the Lord. Okay? Maraming message sa 7th seal. Pero ang pinakasentro ay the coming of the Lord. At sabi pa nila, ano? Second coming. Okay. Now, kaya nga pag hindi mo maintindihan, ang inaasahan mong dumating, kasi second eh. Di ba pangalawang pagdating? So, sino ang tinutukoy na dumating ng una? Ang alam nilang unang dumating, o first coming, ay ang Panginoong Jesucristo. Therefore, nakita ninyo, ganyan mag-isip ang tao eh. Kung nung una ang dumating ay ang Panginoong Jesucristo, sigurado, tiyak, na ang darating ulit sa pangalawa ay ang Panginoong Jesucristo. Pero hindi nila na-realize na ang dakilang susi na binigay kay Pedro, nang nagtanong siya, sino ako? Diretso na tayo. Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ni Pedro patungkol kay Jesus? Ang tinukoy lang ba ni Pedro ay ang Panginoong Jesucristo? Sabi niya, ikaw ang Kristo? Pero may nakita pa si Pedro na hindi napapansin ng marami. Ikaw ang Kristo? Ang anak ng buhay na Diyos. Thou art the Christ, the Son of the living God. That is the greatest revelation. Na makilala mo ang sinugo, makilala mo ang nagsugo. Pero hindi tayo denomination ng Iglesia ni Cristo. Tayo ang totoong Iglesia ni Cristo. Yes. So, sa second coming, dapat ganun din. Dapat sa second coming, darating din ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Okay, kaya nga sa second coming, ito alam to nila, Pastor. Ano ang meron sa second coming? Ang second coming ay may dalawang bahagya. Appearing and coming. So kung may dalawang bahagya sa unang pagdating, may dalawang bahagya sa pangalawang pagdating. Sa pangalawang pagdating, meron munang mag-a-appear. Sino mag-a-appear? Sabi ng Thessalonians, the Lord Himself shall descend from heaven. Bababa ang Diyos mismo. Okay? So natupad na ba yan? Bumaba na ba ang Diyos mismo? Amen. Amen! Bumaba na po. Kasi,
Kung babasahin nyo sa Revelation chapter 10, pagkatapos mabuksan ng aklat, ibababa. Okay? So, anyway, sinushortcut ko na lang. At, ang magbibigay, tignan ninyo sino ba may hawak ng revelation? Yung preacher ba? Hindi ko ituturo sa inyo ang tama. Para bang siya ang may hawak ng revelation eh. Actually, sa ating lahat, kahit na gusto-gusto nating matuto, pero kung hindi para sa'yo, hindi bubuksan ng Diyos ang kanyang kamay para maintindihan mo. Naintindihan ninyo? Kasi, pag maintindihan ng serpent seed, sabi ng Bible, baka maligtas. But, sa last days, may mga serpent seed na makakaintindi. Pero ang kanilang pagkaintindi, iba kasi yung pagkaintindi sa intellectual at totoong pagkaunawa mula sa binhi ng Diyos sa kanilang kaluluwa. Okay? Now, sino ang mag-a-appear? Ang mag-a-appear ay si D. Lord. At si D. Lord, siya yung may 5 fivefold ID. Identification. Sinabi ko na yun sa inyo, di ba? Ano yung fivefold identification ni D. Lord? Also, Self-existing, eternal, omnipotent, omniscient, omnipresent. Okay? So anyway, hahaba tayo. Pero, mahalaga na si D. Lord, tandaan ninyo, siya ay spirit. At bilang spirit, yan ay invisible. Question. Makikita ba si D. Lord? hindi. Sabi sa Bible, ang Diyos ay invisible, hindi nakita at hindi makikita. Hindi nakita, hindi makikita. So ano ang makikita? Ang makikita lang ng tao ay yung gagamitin niyang katawan. Kung saan siya nakatira. At ang unang tinirhan ng Diyos ay ang liwanag. Hindi po yan yung araw. Okay? Yung dakilang liwanag na lumikha ng lahat ng bagay kasama ang araw. Ang tawag dyan, logos, maraming tawag dyan. Theophany, etc., etc. Anyway, hindi tayo magdidetalye. Okay? Pero, nung narito na ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, kaya nga importante. So, yung light na yon bumaba. Yun yung nakita ni John the Baptist. Sabi, nakita ko ang Espiritu ng Diyos na bumababa sa kanyang kalapati. Watch this. So, nakita niya yung kalapati. Pero actually, kaya nga importante maintindihan niyo yung Godhead eh. Pero yung liwanag na yon, yung kalapati na yon, ano man yung nakita ni John the Baptist, nung yun ay bumaba, dumabas lang doon ang buhay ng Panginoong Jesucristo at pumasok sa baby. Okay? So anyway, maganda, alam nyo, matutunan ninyo yung Godhead ng detalye. Pero dadaanan lang natin, highlights lang. So, nandun na yung buhay ng Panginoong Jesucristo sa tiyan ni Mary. Pero, yung liwanag o yung tinitira ng Diyos ay nag-hover o nasa ibabaw, nagbabantay. Okay, pinanganak, lumaki si Jesus Christ. Pagdating ng 30 years, 30 taon na si Jesus, binaptize ni John the Baptist, bumaba ang tirahan ng Diyos. This time, ang Diyos mismo ang lumabas sa kanyang tinitirhan at pumasok, nanahan sa katawan ni Jesus Christ. Okay? Kaya doon na, the fullness of Godhead dwelleth in Him bodily. Nanahan ng Diyos sa kanyang anak sa 3.5 taon. 3.5 years. Pagdating sa Gethsemane, nanalangin na si Jesus, Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo masunod. Not my will, but your will be done. Nung nagdesisyon na si Jesus, sabi ni Brother Branham,
the Spirit left him at Gethsemane. So, umalis na uli ang Diyos sa Gethsemane, pero nakaabang, hindi kasi pwede na ang Diyos ay walang katawan. So, nakaabang na yung pillar of fire. Yung light, yun nga, so, pag alis niya sa katawan ni Jesus, pasok siya sa pillar of fire. Yung pillar of fire, yan yung nasa lubong ni Pablo. Sino ka baga? Panginoon. At yung Panginoon na tinutukoy ni Pablo ay capital L, capital O, capital R, capital D. Kasi alam ni Pablo, ang nananahan sa pillar of fire ay si Jehovah, si the Lord, ang Espiritong Diyos, ang nag-iisang dakilang Diyos. Okay? Kaya lang ito problema. Kasi nga, identified na siya doon sa naging tirahan niya, ang kanyang anak. So, nung tinanong, sabi niya, sino ka? Ako si Jesus, na iyong inuusig. So, sabi ng mga Juanes, kita nyo, Jesus daw siya eh. Pero kung hindi natin nakita, may sinabi pala si Brother Branham na ang nangyari pala sa Panginoong Hesukristo, nung nanahan ng Diyos, ay nanahan si Jesus kay Jesus. Jesus and Jesus. Kasi hindi pwedeng magkaroon ng Jesus na anak. Naalala niyo yung prinsipyo? Hindi pwedeng magkaroon ng Jesus na anak kung walang Jesus na magulang. Hindi pwedeng magkaroon ng tuta kung walang asong magulang. Hindi pwedeng magkaroon ng... Alam niyo na yung prinsipyo yan eh. Naintindihan ninyo? Pero sabi, siya si Jesus. Pero may tatay siyang Jesus. Kaya kinukurik ko minsan eh. Sabi, nakapako sa krus ko, si Papa Jesus. Hindi Papa Jesus yon, Son Jesus yun. Okay? Amen. So, yan mga kapatid, ang importante. So, balik tayo. Tapusin na nga natin yung topic. So, yan yung nag-appear. Okay? Ngayon, meron pang coming. Ito yung ating hinihintay. At, sabi, may nakakaalam na ba kung kailan siya darating? No one. Sabi, wala nakakaalam, di ba? Ako magbibigay ng date si Brother Bonnie. Hindi pa, walang biro. Sa maniwala kayo sa hindi, pinakita na kay Brother Branham. Tingnan ninyo, isang statement. Pagka inanon ninyo sa message. Mga ganun ako kasi yung mga message booklet ni Pastor nandun. Nakahilera dun. Sabi ni Brother Branham, darating ang Panginoon isang araw. In between 9 a.m. So, hindi ko makuha yung eksaktong quote, pero alas 9 hanggang something. Sa umaga, darating ang Panginoon sa ganung oras. Okay? Now, sabihin niyo, kailan? Okay. May statement din si Brother Branham. Sabi niya, it shall be revealed right about the time. Ibig sabihin, mahahayag siya sa tamang panahon. Pero, para ba sa lahat? Hindi. Pero, naalala ninyo, yung nandito, yung sharing nung Biyernes ba yun? Ng gabi. Sabi ko, pag magra-rapture bukas. Anyway, common yan eh. Kung magra-rapture bukas, sino ang makakasama? Okay. Ako rin nung una, nagtanong si Brother Tony, taas din ako ng kamay. Hindi ko alam eh. Na, siyempre, sama ako. Lang na maiwan ako. Tapos sabi ni Brother Tony, pag nag-rapture bukas, yung mga nagtaas ng kamay, akala nila makakasama sila, pero hindi. Bakit? So, yun. In-explain kung paano ko rin in-explain. Kasi, ang ministry ni Brother Branham sa ministry ng Panginoong Kristo, magkatulad. Magkatulad. Kaya nga, John 14:12. Magkatulad? Magkatulad. Yung, by the way, nabura ko na eh. Bago mag-church age, ministry ng Panginoong Kristo yun, Son of Man. Ang hindi nila alam, ang gagamitin din ng Diyos na ministry sa True Bride ay Son of Man din. Pero kung ang vessel noon ay ang Panginoong Kristo, ang vessel ngayon
na bilang Son of Man ay si William Marion Branham. Amen. Pero si Brother Branham ba ang the Son of Man? Kahit si Jesus Christ, hindi siya ang the Son of Man. Okay? Sana huwag kayo malito ha. Ang the Son of Man ay ang Diyos mismo na gumamit sa Panginoong Kristo. Nanahan, ginamit siya at natupad ang perfect faith at ang kumpleto pananampalataya kaya na-rapture yung Old Testament saints. Sa ating panahon, A son of man. a Son of Man revealing the Son of Man. Parehas pastor. Kaya nga, ang inire-reveal ni Brother Branham ay si the Son of Man. Amen. Amen. Sino yung the Son of Man? As it was in the day when the Son of Man is revealed, pastor. Pero hindi para sa lahat. Pag na-reveal, sino ba talaga ang Son of Man? Kasi ito naging problema. Akala ng marami, denominasyon, basta Kristiyano. Kasi yan ang turo eh. Lahat ng bagay sa Bible, type and shadow ng Panginoong Kristo, which is right. Pero yun ba talaga ang plano ng Diyos? Na ipakilala lang ang kanyang anak? Final na ba yun? Actually, sa Christ, the mystery of God revealed.